Good po, ate. Amen. Praise the Lord. Purihin ko ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay, alam nyo, bago tong pag-aaralan natin ngayon, medyo maselan, medyo medyo maano yung pag-aaralan natin, no? Kailangan abutin po ng karunungan ng Panginoon talaga. At hallelujah. Sige po, let's pray muna, no? Heavenly Father, in the name of Jesus, pinupuri ka namin, banal na Ama sa langit na nakatunghay sa bawat isa sa amin ngayong oras na to. Ama, tanggapin niyo po ang aming pagsamba sa oras na to at inaanyayahan namin, wino-welcome namin, O God, ang iyong banal na Espiritu sa kalagitnaan, Panginoon, ng gawain ito. Panginoon, tingnan niyo po yung mga puso namin. Lord, saliksikin mo po yung mga puso namin kung ikaw ay nakakakita ng konting bahid ng kasalanan. Panginoon, kahit isang maliit na tuldok, Panginoon, linisin mo kami. Hugasan mo kami. Create us a clean heart, O God, and renew the right spirit within us sa mga oras na to, Ama. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, patnubayan mo kami, Ama, sa mensaheng ito. Tunay nga, Ama, na napakaselan niya, O Diyos. Hindi po biro na ito na yung aming kailangan kasi palalimin na yung aming pag-aaral, Panginoon, sa pakikipaglaban at pakikipagdigma namin, Panginoon, sa mundong ito. Kaya naman, O Diyos, tulungan mo ang iyong lingkod, Panginoon. Haplusin mo ang aking mga bibig. Turuan mo ako na maipahayag yung mga gusto mong sabihin upang maging malakas, Panginoon, ang aming pananampalataya. Lord, inappoint mo ako ngayong araw na to. Lord, hinihingi ko rin po yung anointing na nagmumula sa iyo, O God. I-equip mo ang bawat isa, Panginoon. Lukuban mo ng iyong banal na dugo ang gawain ito, Ama. Hallelujah. Proteksyonan mo ang aming buong pamilya, Panginoon, mula unang henerasyon hanggang 10 henerasyon ng aming pagtitipon, Panginoon Ama. Lord, hallelujah, draw the bloodline of Jesus sa lahat ng aming properties, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng aming mga mahal, Panginoon, at mga kapatid, O Diyos, in the name of Jesus. Ito po ang aming samot dalangin, Ama. Lord, bless your name, O God. We honor you. We praise you. We magnify your name, O God. We acknowledge your power, the power of the Holy Spirit, your dominion, Panginoon, sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Praise the Lord. So, hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay Commanding the Forces of Darkness. Hallelujah. Alam nyo, hindi ko po alam kung paano ko to ipapahayag, no, ng tama, mabuti. Pero, buksan po natin yung puso natin, no, unawain nating mabuti, no po, yung pahayag ng salita ngayong oras na to. So, sabi niya po, dito, ang title po, Commanding, ibig sabihin, yung iko-command natin, tayo yung mag-uutos na sa forces ng darkness, no? Tayo mag-uutos na lumayo yung forces ng darkness, 'di ba? So ibig sabihin there's the power na lalabas, na po. Ito po itong pag-aaral na 'to, kapag daw na-identify natin ang kasinungalingan, no? Maididil po natin kung sino yung nagsisinungaling. Amen? Sa ating buhay, no? Yung demonyo at saka yung kademonyuhan niya. Hallelujah. Grabe po yung mensahe ngayong araw na to. So, ito po yung i-cover natin sa pag-aaralan natin ngayon, iso-show sa atin yung dealing sa demonic aspect. No po? Yung demonic aspect of a stronghold through the simplest exercise of divine authority. Hallelujah. No? Grabe po yung na to. Kaya niyo po siya sa atin natin yung mga buhay natin, no? Mabigat po itong mensahe na to, no? Para po to sa mga tao na talagang andun yung pangunawa. And I believe na pag natapos natin to, there is a power. May power po, na i-release natin bilang mga anak ng Panginoon. So, dito po, ipapakita sa atin that there is only two kingdom. Amen. Kung may mga ballpen po kayo, i-ano nyo po yung mga sinasabi ko, there is two kingdom, po? The kingdom of darkness and the kingdom of light. Hallelujah. Recording in Po? progress. The kingdom of darkness and the kingdom of light. Yun po yung two kingdoms na meron dito, no? Yung mga yung mga anak ng Diyos, yung mga those who not belong to Christ ay
and are under the power of the kingdom of darkness. Ang lahat ng mga tao na wala sa kapangyarihan ng Diyos, ang kinalalagyan nila ay sa kapangyarihan ng kingdom of darkness. Dalawa lang po talaga. Wala kasing gitna, walang purgatorio, walang ganon. No po? So, dalawa lang ang pagpipilian natin. Kung wala ka sa kingdom ng light, nasa kingdom of darkness ka. No po? At kung wala ka sa Diyos, nasa demonyo ka, kapatid. Siyasatin po natin kung nasan tayo. No po? So, dito po, tuturuan tayo ng Panginoon, no, kung paano tayo i-rescue sa dominion of darkness para dalhin tayo sa power of a new jurisdiction, the kingdom of heaven. Pag sinabi pong jurisdiction, ito po yung nasasakupan. No? Ang Tagalog ng jurisdiction o kinalalagyan, nasasakupan ng kingdom of heaven. No? Kaya purihin po ang Panginoon, turuan ay magsabay po kayo ng pagbukas sa akin sa Ephesians 2, 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, nung unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Last verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. By grace. Amen? By grace po ano? We are saved by grace. Hallelujah. Hallelujah. It's only by God grace. No po? Wala nang iba. No po? We only saved by the grace of the Lord. Walang sasabing ako ay mabuti. Di ba? Ako ay gumagawa ng hindi naman masama sa Diyos. Hindi pwede. Hindi mo pwede ipagmalaki mga mabubuting gawa. No? This is all by the grace of the Lord. So, malinaw po dito, no, that we are no longer belong to the enemy and his kingdom. Dahil tayo ay nakipag-isa kay Jesus. So, the enemy can no longer touch us. Amen? Na po? Dahil bakit? Sinabi po sa 1 John, sa 1 John 5:18, ang sabi po doon, 1 John 5:18, ang sabi po, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Hallelujah. Amen? So, ang enemy po ay no longer own you. Pero kapatid, ang tanong, kapag ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, you are not in the light. Amen? Malinaw po yan, no? Kung ikaw ay nagpapatuloy, ang sabi po kasi dito, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit daw po? Sapagkat ang Diyos ang nag-iingat sa kanila. Amen? No po, specific po anak ng Diyos ang nag-iingat. Amen? Basahin niyo po 1 John 5:18 po, no? At hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Amen? Kaya kung ikaw at ako nagpapatuloy sa kasalanan, may question mark doon. Baka wala ka sa kingdom ng light. Amen? Baka wala ka talaga. At kung maligamgam ka, kapatid, wala ka pa rin sa kingdom ng Diyos. Malinaw po to, no po? Hindi po ako hihingi ng tawad sa salita ng Diyos na bibitawan ng mga bibig ko. Dahil ang katotohanan po ang ipinapahayag natin dito. Preach the truth. Sabi nga po, kahit isa lang ang nakikinig. Preach the truth. Na po? So, purihin po ang Panginoon. Ano po? Dito makikita ninyo na wala na tayo sa ilalim ng kasalanan dapat.
na po. At dito mauunawaan natin na we have, sabi niya dito, the enemy can no longer own you, inhabit you, or dominion over you. Wala na daw po siyang karapatan sa'yo, wala na rin siyang kapangyarihan sa'yo, na po, at wala na rin, hindi na rin siya nananahan sa'yo, inhabit in you. Na po, dapat ganon ang isang Kristiyano. But, hindi ko sinasabi po, no? But still, sabi dito, but still, the enemy can attack you. Pwede pa rin tayong ma-atake ng enemy. Hindi ko po sinasabi, no? Na hindi na tayo pwedeng galawin. Na po, hindi na tayo, what I mean, hindi galawin. Dahil yun ang sinabi niya, hindi talaga tayo gagalawin ng Diablo. Ang ibig ko pong sabihin dito, no, dapat maunawaan ninyo na wala nang kapangyarihan siya sa atin kung tayo ay nasa kaliwanagan. Na po, pero pwede niya pa rin tayong ma-deceive. Pwede pa rin niya tayong bigyan ng mga, 'di ba, mga pagsubok, 'di ba? Siya yung nagbibigay ng mga ano na 'yon, mga sakuna. Amen, siya 'yon. Amen. That example po si Job, 'di ba? Tapat 'yan na lingkod ng Diyos. Amen. Hindi ko na i-example, baka sabihin nyo, inag-glory ko yung sarili ko. No, I want example myself. Only Job itself na may napatunayan na, no, na isang lingkod ng Diyos, matapat, matuwid. Amen? Pero hindi nakatakas, na po, sa atake ng kalaban. Na po? So the way attack, magkaiba pala ang atake ng kalaban sa believers at magkaiba din ang atake ng kalaban sa unbelievers. Tingnan nyo po mabuti. The way the enemy attack the believers is quite different from the way he attack the unbelievers. No, magkaiba. Spiritual warfare, sabi niya dito, ang spiritual daw na paglalabanan, no, ay may pagkakaiba sa mga Kristiyano kung paano niya tayo ina-attack kumpara sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Kumpara sa mga hindi Kristiyano. No po? Kasi hindi nila alam kung paano i-resist ang enemy. Hindi nila alam kung paano i-resist ang enemy o makipaglaban against sa will ng kalaban. 'Di ba? Ikaw, 'di ba, Tirona, alam mo kung paano resist the devil. You know, because it is written. And he will flee. Amen? Alam mo kung paano makipaglaban kapag ikaw believers, you know na i-rebuke mo yung kalaban. No? And he will flee. Pero ang mga hindi Kristiyano, hindi nila alam 'yon. 'Di ba? Kaya sila napapagod, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng 'di ba? Hindi kasi nila alam yung technique, hindi nila alam yung kapangyarihan na meron tayo na kailangan nating i-activate inside us. Na po, nandoon sila sa boundary na totally nasa under ng enemy power. Yun yung kaibahan natin. Kasi dahil tayo ay anak ng Diyos, ang Diyos ang nag-iingat sa atin, sila walang nag-iingat. Amen? Kasi hindi nila alam yung kapangyarihan. Ano po? Hindi pa nila alam yung kapangyarihan na meron sila kasi hindi nila tinatanggap. Kaya nga, di ba, sa verse natin, sa Ephesians 2, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kaaway at sanlibutan ito, nakaaway tayo ng Diyos noon. Tayo din noon. Di ba, malinaw na tayo mismo po, we are enemy of God before, nung hindi tayo nakipag-isa sa Kanya. So, yung mga unbelievers, di ba po, kaaway pa rin sila ng Panginoon hanggang ngayon kasi naging kaibigan lang tayo ng Diyos nung tayo ay nakipag-isa sa Panginoon. Amen po ba? Di ba? It is written. Tinawag na niya tayong kaibigan nung tayo ay tumanggap sa Panginoon at hindi niya na tayo tinuring na kaaway. Hallelujah. Amen? So, alam natin kung paano po i-resist ang kalaban. So, yung unbelievers, di ba po, sila yung subject ng curses. Di ba? Kaya sila nasasakupan ng mga curses, demonic possession, na po, tsaka yung mga worst form ng demonic assault. Kaya maraming nagpapakamatay. Yun yung epekto ng mga tao na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Kaya kung meron kayong mga kapatid, mga pamilya, Lord, you have to let them receive the grace of the Lord. No po? Kasi talagang ang demonic, they will assault. Ibig sabihin ng assault, magpapakamatay. Inaano nila sa merong ganun yung demonyo na
nasasakop yung mga unbelievers kapag hindi pa sila believers ng Diyos, na nagiging worse sila kasi nagkakaroon ng demonic assault. Demonic possession, di ba? Nagkakaroon ng kasinungalingan sa kanila na sinisisi sila, duda sila sa lahat ng tao, no? May mga sumpa, no? Nandun pa rin sila, no? Sa sumpa kasi yung kalaban nandito sa sanlibutan. Tapos, in severe cases, the demonic influence, no? Nakaka-influensya sila. It's even possible for demons to direct physically harm to the unbelievers. Di ba? Kaya nga si Job po, yung kwento ni Job, na-harm niya nga si Job di ba? Nabigyan niya ng sakit sa balat. No? Di ba? Nabigyan niya, kahit nga believer si nabigyan niya ng sakit sa balat What more yung hindi nananampalataya sa Diyos kung gaano? Imagine, di ba? Realidad lang po. Yun nga believers na tapat sa Diyos, binigyan, pinahintulutan, di ba? What more? Unbelievers, hallelujah. Napakabilis lang nilang i-deceive. Napakabilis nila, kaya nga maraming nagpapakamatay Sa sobrang hindi na nila kinakaya, anxiety, tumatalon sila. Binibigti nila yung sarili nila, no? Magkaroon lang ng problema, pero tayong mga believers, tingnan nyo po. Di ba? Mga testimony kanina na aksidente magulang. Di ba? Yung mga anak nagkakaroon ng mga hinanakit sa pamilya. Di ba? Pero hindi nila naiisip na andun pa rin yung grace ng Lord sa pamilya, di ba? Andun pa rin yung ano mo, habag mo na anak, di ba? Tuturuan mo pa rin sila ng mabuti kasi you are anak ka ng Diyos You will never let them attack your own family. Hindi mo hahayaan because that is the possession. Di ba? Hindi dapat nagagano ng anak ng Diyos. The enemy attack the unbeliever from place of authority. Kasi walang authority pa ang mga unbelievers kaya naa-attack sila kasi walang lugar ng authority sa kanila. Pero anong sabi sa ating mga anak ng Diyos? Hala, kapatid, ang nag-iingat sa inyo sa 1 John, sa ating lahat, 1 John 5:18, 21, ang anak ng Diyos, hallelujah, the more powerful God, ang anak ng Diyos na nabuhay muli, ang anak ng Diyos na lumakad dito sa lupa, nagpagaling, nagministeryo, naghayag ng salita, yun yung Diyos na nag-iingat sa'yo. Iniingatan ka sa atake ng Diablo. Can you, nararamdaman nyo ba yung increase ng power who you are sa harap ng Diyos? Na po? Ang kontra naman nito, no, yung enemy po, they attack the believer from desperate position of defeat. Gusto niya tayong matalo. No? Gusto niyang palitan yung position na tayo ay sabihin niyang talunan. Amen? Pero ang totoo, siyang talunan. Diba? Tingnan niyo, nung dinisib niya si Eva, diba? Sabi niya, binabaliktad niya yung salita ng Diyos. Totoo ba na ganito, ganyan, di ba? Na sinabi ng Diyos, hindi, ayaw ka lang niya maging marunong. Kasi alam ng demonyo na matalino dapat ang anak ng Diyos. Pero dahil hindi si Eva ang nakarinig nun, di ba? Si Adan ang nakarinig nun, hindi siya nataniman. Amen ang salita. Kaya nadeceive siya. Ano po? Dito makikita niyo po yung deception, no? Yung deception. Hallelujah. Sabi niya, though deception make it seems otherwise, because you and I now belong to God. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, He will never deceive you. Kasi nag-iisip ka na The enemy in quiet limited on how he attack us. Limitado sila. Kung paano aatakihin ng anak ng Diyos, they are limited. They are not unlimited. Amen? So dito pag-aaralan natin kung paano tayo gustong atakihin ng kaaway. Po, yung kanilang ignorant of the deadly strategies. Kailangan matalo natin yung kanilang ignorante, kasi may mga strategy ang kaaway na dapat alam natin, and we must know the power na meron tayo. So kailangan alam natin kung paano mag-respond at mag-engage dun sa labanan na nangyayari sa combating demonic influence sa atin. Dito, pag-aaralan natin yung 3 points, na tinuro ng Panginoon. Una, demonic have limitation. Hallelujah. Yung power ni Jesus na meron sa atin, the Holy Spirit power, He is not limited. He is unlimited. Amen?
So, yung demonic power, kapatid, yung demonic is have limitation. No? Sabi dito, in dealing with demons, there is a balance to be had. Kailangan balance tayo. Yung ibang tao, na-o-obsess sila sa kapangyarihan ng demonyo. No? Yung pagiging demonyo at demonic power, na po, minsan, minimize nila yung kapangyarihan ng Holy Spirit power. No? Minamaliit po nila. No, minsan, yung mga tao, akala nila ang kapangyarihan ay galing sa demonyo. Ginugusto nila yung kapangyarihan ng demonyo. Hinahangad nila, as in hinahangad nila, dahil they don't know, they never know, they never knew Holy Spirit. And it is written, di ba? Sa sanlibutan ito, hindi kinakilala ang Holy Spirit. Kaya yung ibang tao, yung mga unbelievers, they don't know Holy Spirit. That there is more powerful. Now, sa lahat ng espiritu, the Holy Spirit is the most powerful spirit. He is a third person. He is God. Nasa Trinity siya. He is powerful. Kaya lang minsan, minimize ng mga unbelievers kasi hindi nila kilala. Kaya hinahangad nila yung kapangyarihan ng albularyo, yung mga duwende, kung ano-anong hiningi, black magic, anting-anting. That's not from the Lord. Na po, yung mga lengguwahe na ano bang tawag doon? Satanic na mga lengguwahe, di ba? Yung mga ini-speak nila na demonic, di ba? Para yung anong tawag doon? Hallelujah. Mga speaking na Latin. Amen. Di ba? Latin, di ba? Yun yung inaano nila. Sabi dito, yung iba, sabi, other are so skeptical on demonic power that they leave themselves wide open to attack. Pag sinabing skeptical, hindi nila pinapaniwalaan agad. Yung iba daw po, hindi nila pinapaniwalaan agad yung demonic power. Kaya naman, ang dinudulot nito, totoo po ang demonyo. Okay mga kapatid, sinasabi ko po, wag niyo sabihin hindi totoo ang demonyo. Totoo ang demonyo, kapatid. Totoo ang diablo. It is written. Nandyan nga eh. Diba? Sa pangalan nila. Saan daw tayo iniingatan? Hindi sila maaaring galawin ng diablo. Tayo yon. So, totoo ang diablo. Nasa Biblia siya. Totoo siya. May kapangyarihan sila. Pero, ito yung power ng Jesus. Ito yung power ng God na meron tayo. Ang kapangyarihan ng Diyos sa atin na kailalim ang masama at mabuti. Amen? Yun yung power ng God na meron ka. Nasa ilalim niya yun. He is above. Amen? He is above. Hallelujah. Kaya bakit ka nagpapa-apekto? Di ba? Kaya hindi tayo dapat na-atake. Kaya yung iba, na-atake sila ng demonyo kasi po, minsan hindi sila naniniwala na may kapangyarihan ng demonyo na pwede silang atakihin kaya tuloy pumapasok sa pintuan nila ng open wide. Bakit? Kasi pinapapasok, katulad sa ministry. Pag may ibang espiritu na nakapasok dito, nagmamanifest yun, kapatid. Pero kapag ikaw, anak ng Diyos, nagpapabalot ka ng banal na dugo na anuman ang meron espiritu dito, it won't attack you. Bakit? Nag-iingat ka eh. Amen? Alam mo. Amen? Mag-iingat ka. Nag-iisip ka. Bakit ka nag-iisip? Kasi you know that there's darkness and there is light. There's demon and there is God. Di ba? Kaya yung iba, dahil hindi sila naniniwala, bukas na bukas ang buhay nila. Di ba? Bukas na bukas, hindi nila binibigyan ng boundary yung anointing. Bakit? Hindi kasi nila alam. Amen? Hindi sila naniniwala. Pero it is true. There is Diablo. May Diablo, kapatid. May pagkademonyo talaga sila. Amen? Hallelujah. Kaya nga po sabi po dito, to help you find proper balance in dealing with demon, ipapakita sa atin dito kung paano tayo magkaroon ng limitasyon, of demonic being. Amen? So dito po yung limitation na to ng demonic being, yung first point ng demonic being, demons are not omnipresent.
Demons are not omnipresent. Ang demonyo daw po, 'di ba, dahil sila, 'di ba, ito may limitasyon ng demonyo. Sinasabi dito yung limitasyon niya. He is not omnipresent. Pero yung Diyos mo, kapatid, kamusta? Yung Diyos mo omnipresent. Yun yung Diyos na meron sa'yo. Yun yung power na nasa templo mo. Amen? He is omnipresent. Ano pong sabi? Doon sa ano, bakit ko po sinabi na omnipresent? Sa Matthew, sino pong pwede magbukas? Matthew 12 po, 43. Sabi niya Matthew dito, 12:43. yes po. Matthew 12:43. Amen. Ang sabi po dito sa Matthew 12, verse 43. Ayan. Ayan, sabi po dito, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapapagpahingahan. Kung wala itong matagpuan, tuloy-tuloy po, sis. Hanggang 12 lang, Ate, hanggang 43 lang po. Hanggang 43 lang po. 43 lang. Amen. 43 lang. Yan, Amen po. 43 lang. Amen. O, di ba, ano sa doon nagpunta ate? Doon sa tigang na lupa. Di ba sabi? Di ba? Hindi niya kayang sakupin. Pumupunta lang siya one place at one time. Tama? Amen po ba? Di ba? Amen po ba? Di ba? Mag-type po kayo dyan. Amen. Hindi siya omnipresent. Di ba? Pero yung Diyos natin, He is omnipresent. So, sino mas makapangyarihan? He is under. Amen? He is under. Kaya huwag ka nagpapa-under sa demonyo. Di ba? Kasi demons are not omnipresent. Kaya niya lang pumunta ng one place by one place. Di ba? Ito po, ang katotohanan na ang demonyo po, ay nagpo-prove dito that he is not omnipresent. Kaya niya lang lumabas sa katawan ng isang tao, kaya lilipat lang ulit siya sa isa, maghahanap siya ng bahay. Kaya nga tayo po, mga kapatid, pag pinalayas natin ng demonyo sa ating buhay, at pinapasok natin ang Diyos sa buhay natin, hindi na babalik yun. Pero, kapag pinalabas mo ang demonyo, 7 demonyo, aayain nun. Babalik po yun. Yun yung kasunod ng verse na yun. Na po. So, katunayan lang na pag wala silang napuntahan, they are going in one place at one time. So, they are not omnipresent. Ibig sabihin ng omnipresent, yung present sila. Naka-present sila sa bawat lugar. Hindi. Ang Diyos lang ang may kakayahan ng ganon. At kapatid, hallelujah, hindi yun binigay sa atin ng Diyos. Amen? Hindi niya binigay yung kapangyarihan ng omnipresent sa ating lahat. Kahit pa tayo ay tinawag na adopted or anak ng Diyos. Bakit kapatid? Para wag tayong magyabang sa Diyos. Mas mataas pa rin siya sa atin. Amen? Yes! Hallelujah! Mas mataas pa rin siya. Hindi niya binigay sa atin ang kapangyarihan ng omnipresent. Kasi para kilalanin mo siyang Lord. Kaya tayo nagdadasal sa Kanya. Kaya tayo nagpapakumbaba sa Kanya. Because He is still in the throne. Hindi ikaw. Ginawa kang templo, oo. Pero you can never more than powerful than your God. Amen? Yun yung hindi binigay ng Diyos sa atin. Maging omnipresent. Siya lang yun. Not you. Amen? But yes, the Holy Spirit, yes, of course, He is. Amen? Pero hindi ikaw. Hindi mo kayang pumunta andito ako sa Amerika, pupunta ka dun sa Pilipinas. Hindi ganun, di ba? We are not. Amen? So, we are not. So, yun po, dito talaga dito na, nagmumove siya from place to another since they are already everywhere at all times. Kahit na nandun pa sila, maraming demonyo sa buong, ito ang bahay niya ang salibutan, amen? Nagkalat ang demonyo pero hindi siya kasing makapangyarihan ng katulad ng Diyos na meron tayo. Pangalawa po, demons cannot read your mind. Hindi kayang basahin ng demonyo yung isip mo. Amen? Kaya wag kang magpapatalo sa demonyo. Ba't ka nagkakaroon ng anxiety? 'Di ba? Kapag natatalo ka ng pag-iisip mo, hindi pangako ng Diyos ang iniisip mo, mga problema ang pinapapasok mo. Demon cannot read your mind. Hindi niya kayang basahin ang mind ng tao, pero kaya niyang basahin ang kilos mo. Kaya nga nung nakita niya si Eva, 'di ba? Nung nakita niya si Eva, 'di ba?
Hindi nagsasalita si Eva, pero tingin siya ng tingin doon sa puno. Kahit hindi ka nagsasalita, Ate Rona, pag nakikita niya nag-aalala ka sa paa mo, nag-aalala ka sa problema mo, nag-aalala ka sa paligid mo, nag-aalala ka sa anak mo, nakikita ng demonyo yun at nakikita niya yung kahinaan mo. Ikaw din mismo. Kaya mag-ingat ka sa kilos mo. Mag-iingat tayo sa kilos natin. Maging matalino tayo. Tinuturuan tayo ng wisdom dito. Kasi kapag wala kang sinasabi, hindi pwedeng basahin ng demonyo yung utak mo. Pero nababasa niya yung mga galaw mo pag nababalisa ka. Kaya nga nung tinitigan ni Eva yung puno, di ba? Saka nagsalita yung ahas. O, di ba? Napansin niyo po? Di ba? Si Cain at si Abel. O, di ba? Nung nakita niya na mas tinanggap ng Diyos yung alay niya, nangingit-ngit yung mukha niya, kaya tinanong siya ng Lord, bakit ganyan yung mukha mo? Di ba? Pero hindi siya nagsasalita. Nakita niyo po yung power ng Lord? Yung power ng Lord, kahit di ka nagsasalita, nalalaman ng Diyos. Kaya nga pag naiinggit ka dito sa mga tao sa loob dito yung puso mo, kita ng Lord eh. Di ba? Pero si Cain, di ba, si Abel, na alam ng Diyos, nabasa niya agad. Oh. Kasi sabi niya sa 1 Samuel, di ba, hindi ako katulad ng tao. Tumitingin sa panlabas. Sa puso siya nakatingin. Amen? Basahin nga po natin. Totoo ba? Yung sinasabi, 1 King 8:39. Ano pong sabi doon? Demons cannot read your mind. 1 King 8 po, verse 8, verse 39 po, chapter 8. 1 King 8, verse 39. Amen po. First King Amen po. 8:39. 8:39. Ayan, ang sabi po dito, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan, at sila ay patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Amen po. Hallelujah. Sabi niya sa English, for you alone know its human heart. Amen? Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Hindi rin tayo binigyan ng kapangyarihan na mabasa ang puso ng ibang tao. Amen? Sa Diyos lang po yun because He is above. He is Lord. At dapat alam natin yun. Na po? Amen? Kaya ang kapangyarihan ng Diyos, na po, hindi kaya ng demonyo na i-read yung mind mo. At malinaw po yun. Even in the scripture, it's very, napaka-clear po, di ba? Communicate that God alone can see into the human heart. Only God knows your thoughts. So, pag alam ng Diyos yung heart mo, alam niya din kung ano yung nasa thought mo. Dahil kung anong pumapasok sa puso mo, yun yung papasok sa isip mo. Amen? Kaya nga, kung ano yung pinapapasok mo sa puso mo, nasasaktan ka, nagseselos ka, yun yung agad papasok sa utak mo eh. O, nawiwindang ka na. Pag pinapasok mo yung selos sa utak mo, nawiwindang ka na, lumalabas na sa bibig mo yung galit. Amen? Katulad si Cain at Abel, di ba? Nung nakita niya na tinanggap ng Diyos yung alay niya, yung alay nung isa, di ba? Yung kanya hindi, nagngit-ngit siya sa galit. Nakita ng Diyos yun. Di ba? Nakita ng Diyos. Kaya, nakita niya, alam niya iniisip. Di ba? Kahit hindi niya sinasabi, alam ng Diyos, pinatay mo yung kapatid mo. Di ba? Dahil sa selos. Pumapatay po ang selos, kaya wag po tayong selosa. Ang selosa po, sa ugali ng demonyo yon, sa laman yon, galing sa laman. Amen? So, dito po malinaw na ang Diyos po ang nakakabasa lang. Pero nakikita niya yung action natin, kaya tayo inaatake ng demonyo. Na po? Kaya tayo naaatake dahil nakikita yung action natin pag nag-aalala tayo sa anak natin. Di ba? Alam niya na yun yung nagpapasakit sa'yo, kaya dun kanya lalong aatakihin. Pag ikaw, sobrang seloso mo sa mga bagay o asawa, di ba? Dun ka inaatake sa mga mahal natin sa buhay. Hindi niya tayo bibigyan ng deception sa mga malalayo sa atin. Di ba? Kasi wala tayong pakialam doon. Doon tayo sa mahal sa buhay. Kasi katulad ko, di ba, pamilya ko inaatake. Doon ako sa pamilya ko. Sa asawa ko, inaatake. O alam niya na doon ako na umiiyak, doon ako yun yung lalo niya inaatake, di ba? Pero dahil alam ko, dinadasal ko, nilalabanan ko siya ng dasal, di ba? Hindi ko nakikipaglaban sa kanya, nire-rebuke ko siya. Amen? So, mahalaga po na makita natin yon. I-consider natin yung kapangyarihan na hindi tayo kayang basahin ng demonyo sa ating mga isip. Na po, sabi niya dito,
Sabi niya, demons are reading their, sabi niya, hallelujah, sabi niya po dito, if someone thinks that, kung meron daw po nag-iisip, na ang demonyo daw ay nagbabasa ng mind ng tao, they have to consider at least two possibilities. The first possibility is they may be mistaking their own negative thought for demonic voices. Iniisip niyo daw po, kapag nangyayari yon, ang una na iniisip po ng isa, nagkakamali tayo ng negative thoughts natin na naririnig ng demonyo yung boses natin. Ng thoughts natin, ng boses ng thoughts natin. Mistaken yon, hindi po. Kaya dapat alam ninyo, alam natin to, kasi nagkakaroon tayo ng pagkakamali dahil ang akala natin, nababasa daw ng demonyo yung mind natin, pero ito po'y pinapaalam sa atin, hindi po. Kaya minsan, kapag nagpe-pray po tayo, no? Pag nagde-declare kayo ng word of God, it's okay na mag-voice out kayo. Declaration yun eh. Pero ito po yung sekreto na sinasabi ng Lord sa atin. Pag may mga prayer kayo, na personal prayer, no? Sa isip nyo lang. Sa isip mo lang, sa puso mo lang, wag mong i-declare. Amen? Kasi, may nakakarinig. Amen? Naririnig niya pag in-speak out mo. Pero pag nasa isip mo lang, tingnan nyo si Jesus. Di ba? Nung nagdasal siya, naggawa siya ng miracle doon kay Mary, 'di ba? Tumingala siya sa langit, 'di ba? May mga pagkakataon na babasa niya, tumitingala lang siya, di siya nagsasalita. Amen? 'Di ba? Hindi pa panahon noon. Hindi pa panahon, 'di ba? Tumitingala siya sa langit. Pag nagpapasalamat siya, titingala siya sa langit. Pero wala siyang sinasalita, 'di ba? May part na dapat ganun ka rin. Amen? Because ang model natin si Jesus Christ. Yung passion niya sa pagdadasal, yung compassion niya, di ba? Yun yung ginagahan natin. Kaya minsan, pag may sikreto kayo mga panalangin, huwag mo siyang i-voice out. Keep in your mind. Then release. Amen? Para hindi alam. Hallelujah. Di ba? May wisdom na talaga bibigay sa atin ng Lord, no? Kaya huwag niyong iisipin po na naririg niya yung ating mind. So, kaya po, minsan nagre-respond tayo ng negative din. Di ba? Negative din. 'Di ba? Minsan iniisip natin, dahil nga yung mga naipasok sa atin, halimbawa tayo niloko noon. Lagi nang ang nasa mind natin, niloloko tayo. Amen? Kaya kung kaya natin papasukin yung negative, papasukin din natin positive. Amen? 'Di ba? Posible ba? Kasi posible nga sa'yo, lagi mo pinapapasok yung negative eh. 'Di ba? Ay, hindi na ako magkakapera. Ay, negosyo ko, lugi na. 'Di ba? Ba't hindi mo papasukin positive thinking na, Lord, pinangako mo sa amin that you will prosper us, Lord. Lord, you will help us. You will overflow our blessings. Amen. 'Di ba? Declare the blessing. Declare the positive way. 'Di ba? Pag masungit yung asawa mo, mabait. Sabi mo mabait. Ang bait-bait naman ng asawa ko. 'Di ba? Pag sinungaling, ang tapat-tapat naman ng asawa ko. 'Di ba? Ganon. I-declare natin yung yung mga kabaligtaran. The second possibility, sabi niya, yung demonic dito, being simply reading exterior clues. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, yung action. Lumalabas sa action natin. Kaya nagiging noted yun, parang, noted, balisasa. Alam ko na. Di ba? Alam ng strategy, matalino demonyo. Demonyo nga yun eh. Di ba? Kaya alam niya, ini-study niya yung mankind, di ba? 1,000 years na, kapatid. Hindi lang ikaw ang unang in-study niya. Yung unang tao nga, in-study na niya eh. Kaya nga naghahari siya dito sa sanlibutan. Eh di lahat ng kilos ng tao sa sanlibutan, in-study niya na. Amen? Kaya huwag kang magpapahalata. Pag anak ka ng Diyos, kailangan alam mo yun. Amen? Ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon right now na maging matalino po tayo. 'Di ba? Kasi para silang mga assassin. Tinrain niya mga demonyo na yan. May mga warrior din yan. 'Di ba? May mga alagad din yan, mga kampon ng demonyo. Amen? Na-train yan. May training din sila. Ganito, pag tao, ganyan, ganito yan. Di ba? May mga din yan. Ay, sabi ko po sa inyo, may disciple din yan. May mga kampon ng demonyo po, Kaya, purihin po ang Panginoon. Alam nila yung human nature. Kaya kahit natitingnan ka pa lang ng Diyos, di ba? Di ba? Pag nakikita nga ng demonyo, di ba? Tinitingnan niya yung cellphone mo, nakikita niya yung espiritu ng demonyo, di ba? Ay, mahilig siya sa babae. Ay, nakikipag-chat na naman to. Ay, ito pa pala kahinaan niya. Nakikita niya yung body language mo. Amen? Naririnig nila, they listen to the voice. Di ba? Nakikinig sila sa mga usapan. Nag-o-observe sila sa action mo.
Kaya magkakaroon sila ng idea, malinaw na idea kung ano yung nangyayari sa'yo. Amen? Hallelujah. Kaya purihin po ang Panginoon, no? Sabi nga, kaya yun nga ito yung mga example na kine-create natin sa mga asawa natin, gano'n, no? Sa mga mahal natin sa buhay. Nare-read po ng demonyo yun. Kaya nagki-create siya sa ano natin ng thought. Kaya nga dito po, kino-consider din dito yung katotohanan na ang mga demonyo nakikipag-communicate sa kapwa-demonyo. Basahin mo nga, Ate Rona, Matthew 12:45, yung kasunod nun. Nakikipag-communicate sila sa Amen. demonyo. Matthew 12, ano po ate? 45 po, 45. 45. Matthew 12:45. Ayan, ang sabi po dito, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Hallelujah. Amen. 'Di ba? Nakipag-usap. May dabarkads din po yung demonyo. No, kampon sila, may grupo din sila. Kaya wag tayong magki-create ng mga illusion natin sa mga demonic influence na yan po. Yung mga influensya ng mga demonic na mga reading, na ano, yung mga kapangyarihan nila, ganun. Wag tayo nagpapadeceive sa ganun, wag natin nire-receive yung mga ganun. No po, wag tayo nag-aaral ng mga ano nila, ang pag-aralan natin kung paano labanan yung mga yon, katulad ng ginagawa natin dito. Kaya nga po, dahil nakikipag-communicate sila sa ibang demonyo, di ba? 7 demonyo aayain, hey, halik kayo dito. Halik kayo dito. At sino ba yung nandito? Si Kuya James o si Ate Nida, nagkakaroon ng problema sa anak niya, halika. Di ba? Ganun, nag-aaya sila. O, trabahuhin mo to. O, trabahuhin mo yan. Di ba? Inuutosan, tapos babalik pa sa'yo kapag tayo ay hindi nagkaroon ng espiritu ng Diyos, babalik sila sa katawan nyo, 7 pa, nakikipag-communicate sila. Kaya nga po, di ba, dapat nagkakaroon sila, yung demonyo, nagkakaroon ng clue, tapos sinasabihan ka nila sa isip mo ng mga kasinungalingan. Di ba? Nilalagyan nila ng sitwasyon, di ba? Yung body language mo, nakikita nila. Kaya dinidemonyo nila yung ibang pamilya mo. Kaya ikaw, ang nangyayari sa'yo, di ba? Alam nila kung saan ka magkakaroon ng consciousness, kung saan ka mapaparanoid, kung saan ka madedepress, kung saan ka magagalit, kung saan ka matetempted, di ba? Kasi alam nila yung body language. Kaya tingnan nyo, pag nagagalit kayo, lalo silang nagagalit. Pero, di ba? Sinasabi nila sa'yo na, yan, tingnan mo, yung asawa mo, hindi pinapakinggan ng Diyos yung panalangin mo. Nire-reject nila. Nilalagay nila yun sa isip mo na hindi ata ako naririnig ng Diyos. Ano bang ginawa kong kasalanan? Bakit ako nagdudusa ng ganito? Hindi naririnig. Yan, kaya yung anger mo, tingnan mo yung Cain at Abel, di ba? Sinamantala niya yung galit. Anong nangyari sa galit? Di pinatay niya yung kapatid niya. Di ba? Kaya ingatan po natin no, yung ating kasi hindi tayo nire-reject ng Diyos. Kapag nakakaramdam po tayo ng gano'n, no, mag-jump agad tayo sa Lord, linisin mo yung puso ko. Lord, ayusin mo yung puso ko. Lord, punta ka agad sa room. Hanapin mo yung kapayapaan ng Diyos. I-reject mo yung sinasabi ng demonyo sa'yo. No, i-resist mo yon. Kasi, they never read your mind. Pero kaya wag tayo nagpapahalata, Kaya, mahalaga po na alam natin yung kapangyarihan na ang Diyos lang ang nakakapag-read ng mind mo, kaya maging matalino ka bilang anak ng Diyos. Pangatlo po, demon cannot see your future. Hindi nakikita ng demonyo yung future natin. Na po, sabi niya po sa Isaiah 46, 9 and 10 po, pabasa po ulit. Amen. Ano po yun? Anong verse tayo? Isaiah 46, 9 hanggang 10 po. Isaiah 46. Ayan, wait lang po mga mahal ko. Ayan, Isaiah 46, 9 hanggang 10. Amen. Amen. Ang sabi po dito sa Isaiah 46, 9 hanggang 10, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Amen po. Amen.
So, napakalinaw, no? He is the beginning and end. Amen? Hallelujah. Our Jehovah, the beginning and end, Alpha and Omega. Na po, alam niya ang past, present, and future. Ang Diyos lang po ang nakakaalam nun. Kaya ang demon cannot see your future, kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, ilihim niyo po yung mga prayer natin minsan, no po? Maging matalino tayong mga warrior. No po? Sa prayer natin, no po? Kaya dapat alam natin 'yon. Na ang demonyo hindi niya nare-read. Hindi niya nare-read yung ating future. Hindi niya rin nare-read yung ating isip. Kaya ang nag-ooperate po ng under demonic power, na po, kung tayo ay magpapatalo lang sa kanya. Kung tayo ay magtatanggapin natin kasinungalingan niya. Tayo, ang Diyos natin, Diyos ng katotohanan, hindi Diyos ng kasinungalingan. Kaya wag mo nating ipinapasok yung ginagawa nito ng demonyo sa atin na pag-aalipin niya. No po, hindi niya kayang i-predict yung certain things ng buhay mo na nakaplano sa'yo na Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Kaya dapat po maging matalino tayo, no, na ang demonyo, he is not omnipresent, he cannot read your mind, and he cannot see the future. No? So, mahalaga po na alam natin that we are the child of God, no po, in short, against the believer, ang mga demonyo po ay gumagamit ng boses na magsalita ng mga kasinungalingan sa iyo at i-torment ka, no? Alipinin ka ng mga bagay na mabibigat, 'di ba? Yung more than yung hardly more than that. No po? Na kailangan alam mo yung dominion at authority mo sa harap ng Panginoon. Na not your power or might, but the power of the Holy Spirit na nasa iyo. Amen? Kaya nga sabi pa dito sa 19, no, susundan ko po ito yung pinaka-conclusion natin, no? Alam nating, sabi po sa 1 John 5:19, alam nating tayo'y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. 20, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ito po'y paalala ng Diyos. Warning niya po dito, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, no? Ito po yung tagabilin ng ating Panginoon sa atin. Anak, dapat alam mo that they don't have power to you. Binigyan kita ng armor ko. 'Di ba? Na sa'yo lang 'yun pinagkaloob. Hindi pwedeng isuot ng demonyo yung armor of God. Baka masunog siya. Amen? Wala siya nun. Ikaw lang ang meron nun. Kaya ingatan mo yung isip mo. Ingatan mo yung puso mo. Ingatan mo ang buong pagkatao mo mula ulo hanggang paa. You have the armor of God, anak, sabi niya. Kaya kung ano man yung tingin mo mas malakas ang kapangyarihan ng demonyo, nagkakamali ka. Kapag may sinasabi kang mas makapangyarihan sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yon. Kaya ang habili niya sa atin, anak, tumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Nalalaman niyo na ako ang anak ng Diyos. Di ba? Yun yung ano sa atin ng Panginoon. Kaya maging matalino tayo, binigyan tayo ng pangunawa, sabi niya dito, upang makilala natin ang tunay na Diyos. Huwag mong paghariin ang demonyo sa buhay mo. Amen? Kaya ito, binibigyan tayo ng commanding the forces of darkness. There is two kingdom, darkness and light. Nasaan ka? Anong dominion? Ano yung naghahari sa'yo? You know now. Ngayon, alam mo na, pinapaunawa sa'yo ng Diyos na mas makapangyarihan ka kaysa sa kanila. Because why? Hindi dahil sa'yo, kundi sa Holy Spirit na nasa iyo. The third person. The unity na nagko-connect sa'yo, na nagbibigay ng relasyon sa'yo sa Diyos Anak at Diyos Ama. Amen? Hallelujah. Yung Holy Spirit na more powerful. Purihin ang Panginoon. Kaya wag mong ibigay ang kapangyarihan na feeling mo nababasa ng demonyo yung future mo, yung mind mo, at hindi siya omnipresent. Only our Lord God, our Emmanuel, our Alpha and Omega,
our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Amen? Oh, walang iba kundi si Jesus Christ itself is above all. Amen? Purihin ng Diyos. Let's pray. Hallelujah. We thank you, Lord, for you're our God na omnipotent, omnipresent. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for you are sovereign and you are in control. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po na pinapaunawa mo yung bandage na kailangan namin i-break sa aming mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nanahan sa aming buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa lahat, Panginoon, ng mga tao na nandito, O Diyos, na mga kapatid ko, sa buhay ni Ate Rona at ng kanyang buong pamilya, Nanay Andrea Castillo at ng kanyang buong pamilya, si Kuya James Simeon at ng kanyang buong pamilya, si Ate Nida Karingal at ang kanyang buong pamilya, si Ate Rachel, hallelujah, at ang kanyang buong pamilya, si Ate Carol at ang kanyang buong pamilya, si Pastor Ark at ang kanyang buong pamilya, si Nanay Josephine at ang kanyang buong pamilya, si Kuya Rico at ang kanyang buong pamilya, si Ate Maria Allen at ang kanyang buong pamilya, hallelujah, ang buhay ko, Panginoon, at ang aking buong pamilya. Let the dominion of the power of the Holy Spirit be magnified, Panginoon, sa aming mga buhay. Bless us, O God. Let the power of your blood, Panginoon, be surrounded, Panginoon, sa aming buhay, sa aming tahanan, in the name of Jesus. At sa mahal namin sa buhay ay rebuke, not by my power nor by might, Panginoon, but by the power of the Holy Spirit, Lord, sa lahat ng aming pamilya na nakakaranas ng anxiety, Lord, sa pamilya ni Ate Rona, sa kuya niya na si Kuya Robert, I include in prayer, Lord, right now, in the name of Jesus. And by the power of the Holy Spirit, Panginoon, let the fire burn, Panginoon, burn, Panginoon, burn in the name of Jesus. Shock in the name of Jesus. Shock in the name of Jesus. Shock in the name of Jesus. Konto, shenteren de bebe, shenteren de bebe. Shenteren de bebe, shenteren de bebe, shenteren de bebe. Hallelujah, Panginoon. Ama, maghari ka sa aming buong pamilya, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, hallelujah, ang magpahayag, Panginoon, ng kapangyarihan na walang hihigit sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, duwalhatiin ng iyong pangalan. For you are our God na sovereign, Panginoon, Almighty, the beginning and end, the Alpha and Omega. In Jesus' name we pray. We acknowledge your power, God. Amen, amen, and amen. Amen po. Glory to God. God bless po sa bawat